Dinala niya ang kanyang buntis na kabit sa loob ng aming bahay at sa pilitan akong ginawang katulong sa sarili kong kaharian. Hubad sa dangal, pinanood ko silang magpasa sa yaman na akala nila ay kanila. Ngunit sa likod ng aking mga luha, may nakatagong lason na unti-unting uubo sa kanilang pagkatao. Sino ang tunay na reyna kapag ang lahat ng pader ay gumuho? Abangan ang muling pagsilang ni Katarina mula sa abo ng pagtataksil. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi bago ka maging isang bagyo? Huwag kang mag-alala, Bella. Para lang siyang kasangkapan dito sa bahay. Manhid na siya, Marco. Sanay na siyang sumunod ng walang kibo. Kahit dalhin ko pa ang 10 babae rito, hinding-hindi siya aalis. Dahil wala naman siyang matutuluyan kundi ang kalsada. Napatigil ang mundo ko sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Ang boses na yon ay kay Gonzalo, ang asawang pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay. Ang mga salitang binitawan niya ay hindi lamang basta insulto. Bawat titik ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa aking kaluluwa. Ang malamig at walang malasakit niyang tono ay mas masakit pa kaysa sa isang aktwal na sampal. Sa kanyang paningin, hindi na ako ang babaeng pinangakuan niya ng tapat na pag-ibig sa harap ng altar. Ako na lamang ay isang gamit, isang lumang silya na nakatabi sa sulok, maalikabok at wala ng halaga. Nakahawak ako sa hawakan ng pinto at ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri. Sa aking kabilang kamay ay hawak ko ang isang maliit na tray na may mainit na kape at ang paborito niyang kakanin na niluto ko pa mula sa madaling araw. Maingat kong pinili ang mga sangkap, tiniis ang init ng kalan at tiniyak na perpekto ang lasa para lamang mapangiti siya paggising niya. Ngunit ang bawat patak ng pawis ko sa kusina ay naging barya lamang sa kanyang bulsa na ginagamit niya ngayon para hamakin ako. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay makinis at inaalagaan ng aking ama, ngayon ay magaspang na at may mga marka ng paso at hiwa mula sa pagsisisid ko sa mga gawaing bahay para lamang makatipid kami noong nagsisimula pa lang siya. Ang mga sugat na ito ay ang aking mga medalya ng sakripisyo. Ngunit sa paningin ni Gonzalo, ang mga ito ay katibayan lamang ng aking pagkupas. Ang aking balat na tila papel na diliha sa kanyang pandama ay ang mismong balat na yumakap sa kanya noong wala pa siyang kahit na anong ari-arian. Narinig ko ang mahinang tawa ng isang babae. Si Bella. Alam ko ang boses na yon. Siya ang sekretarya ni Gonzalo na madalas niyang iuuwi ang pangalan sa aming mga usapan bilang isang mahusay na empleyado. Ngayon, ang mahusay na empleyadong iyon ay nasa loob ng aming kwarto. Suot marahil ang isa sa aking mga mamahaling nightgown na binili ko para sa aming anibersaryo, ngunit hindi ko kailanman naisuot dahil lagi siyang pagod sa trabaho. Pero paano kung magwala siya, Gonzalo? Paano kung palayasin niya ako kapag nalaman niyang dito na ako titira? Tanong ni Bella, sa boses na puno ng mapanuyang lambing. Siya, magpapalayas? Bella, ang bahay na ito, ang kumpanya, ang bawat hibla ng damit na suot niya, lahat iyan ay galing sa akin. Wala siyang boses dito, at lalo na ngayong alam kong daladala mo ang tagapagmana ko. Siya ang dapat magpasalamat na hindi ko pa siya tuluyang itinatapon sa basurahan. Parang may humawak sa aking lalamunan at pinigilan ang aking paghinga. Ang tray na hawak ko ay tila bumigat ng 100 kilo. Hindi ko na malaya na unti-unti nang tumatagilid ang tasa at ang mainit na kape ay nagsimulang pumatak sa aking paa. Ngunit hindi ko naramdaman ang paso sa balat. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malaking butas sa aking dibdib na unti-unting lumalawak. Nilalamon ang lahat ng alaala ng aming pagsasama. Humarap ako sa pinto at dahan-dahang pumasok. Hindi ako sumigaw. Hindi ko ibinato ang tray.
Tiningnan ko lamang sila. Si Gonzalo ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ni Bella na nakasuot lamang ng isang manipis na sutla. Sa gitna ng liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana, tila sila ay isang larawan ng kaligayahan, isang kaligayahang itinayo sa ibabaw ng aking bangkay. "Katarina!" Tawag ni Gonzalo, ni hindi man lang nababanaagan ng gulat o pagsisisi ang kanyang mukha. Sa halip, ang bumungad sa akin ay ang kanyang mapagmataas na tingin. "Mabuti at narito ka na. Hindi ko na kailangang maghanap pa sa'yo para sabihin ang balita. Si Bella ay dito natitira simula ngayong araw. Siya ay buntis at dahil mukhang hindi mo kayang gawin ang tungkuling iyon, siya ang magbibigay sa akin ng anak. Inaasahan ko na gagawin mo ang lahat para maging komportable siya rito. Ihanda mo ang guest room. O mas mabuti, lumipat ka na lang sa kwarto sa baba, malapit sa kusina, para mas madali kang makapaglingkod sa kanya." Tumingin ako sa mga mata ni Gonzalo, naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng lalaking minahal ko noon. Ngunit wala na siya. Ang nasa harap ko ay isang halimaw na nilikha ng sarili kong kabutihan. Ang bawat tulong na ibinigay ko sa kanya, ang bawat sentimo mula sa pamana ng aking ama na ipinuhunan ko sa kanyang kumpanya, ay naging latigo na ginagamit niya ngayon para palasapin ako ng sakit. Tumingin si Bella sa akin. Isang mapang-asar na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng pagbubuntis. "Sana ay magkasundo tayo, Katarina," sabi ni Gonzalo. "Napakagaling mo raw mag-alaga ng bahay. Siguradong magiging malusog ang baby ko sa ilalim ng iyong pangangalaga." Nanatili akong tahimik. Ang aking katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang malalim na pag-iipon ng lakas mula sa pagkawasak. Ang bawat salita nila ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Ngunit sa bawat pako, ang aking kalooban ay nagiging bakal. Ang Katarina na kilala nila, ang masunurin, ang martir, ang tinitiis ang lahat para sa pamilya, ay namatay na sa sandaling iyon. Ang natitira na lamang ay isang anino na may dalang lihim na bagyo. Dahan-dahan kong inilapag ang tray sa lamesa sa tabi ng pinto. Ang tunog ng porselana sa kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan na ako lang ang nakakaalam. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay unti-unting nagdidilim sa paparating na ulan. Ganito na lang ba talaga? Ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking pagmamahal ay uuwi lang sa pagiging isang katulong sa sarili kong bahay? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan habang siya ay nagpapakasasa sa silong na ako ang nagtayo? "Katarina, narinig mo ba ako?" Muling tanong ni Gonzalo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. "Iligpit mo na ang mga gamit mo. Huwag mong paghintayin si Bella." Tumingin ako sa kanya, isang huling tingin ng isang babaeng nagpapaalam sa kanyang nakaraan. "Narinig kita, Gonzalo." Malinaw na malinaw. Tumalikod ako at lumakad palabas ng kwarto. Bawat hakbang ko ay mabigat. Tila hinihila ng mga kadena ng aking mga sakripisyo. Ngunit habang papalayo ako sa kanilang tawanan, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng aking mga legal na dokumento. Isang kasunduan na matagal ko nang kinalimutan, ngunit ngayon ay naging tanging pag-asa ko. Sa ilalim ng aking hininga, sa gitna ng hapdi at pait, may isang tanong na nagpaulit-ulit sa aking diwa na tila isang sumpa. "Hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan, Gonzalo? Bago mo malaman na ang bahay na inaakala mong sayo ay isang metsa lamang na naghihintay ng aking apoy? Ilabas niyo ang mga basurang yan. Ngayon din, ayaw kong may naaamoy na amag sa bahay ko. Nakakasama yan sa pagbubuntis ko." Ang boses ni Bella ay tila matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng umaga. Nakatayo ako,
Sa dulo ng pasilyo, suot ang isang kupas na duster na dati ay ginagamit ko lamang kapag naglilinis ng bodega. Pinapanood ko ang dalawang lalaking tauhan na inutusan ni Gonzalo habang kinakaladkad nila ang isang lumang baul na gawa sa nara. Ang baul na naglalaman ng mga huling alaala ng aking yumaong ina. Sandali! Ang tanging salitang lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Halos takbuhin ko ang distansya patungo sa kanila. Huwag niyo iyang itatapon. Pakiusap. Mga damit iyan ng nanay ko. Wala nang halaga yan sa inyo, pero sa akin, iyan na lang ang natitira. Humarap sa akin si Bella. Itinaas ang kanyang kilay habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Tila tinitingnan niya ang isang maduming basahan sa kanyang paanan. Katarina, hindi mo ba narinig? Ang sabi ni Gonzalo, ang bawat sulok ng bahay na ito ay dapat maging malinis para sa amin. Ang mga luma at mabahong gamit na yan ay wala ng pwesto rito. Kung gusto mong itago ang mga basurang yan, dalhin mo sa kwarto mo sa baba, kung kaysa pa. Ngunit Bella, maingat kong itinago yan sa attic. Hindi naman yan nakakasagabal. Ano ang gulo rito? Ang boses ni Gonzalo ay dumagundong mula sa hagdan. Lumapit siya sa amin. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding inis. Hindi man lang siya tumingin sa aking mga mata. Ang buong atensyon niya ay nasa kay Bella. Tila ba ito ay isang babasaging kristal na kailangang protektahan? Gonzalo, itong si Katarina ayaw sumunod. Pinapahina niya ang loob ko. Masama ang stress sa baby natin, di ba? Paglalambing ni Bella, ang kanyang boses ay naging tila bata na nagsumbong. Tumingin sa akin si Gonzalo. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Katarina, huwag kang maging matigas ang ulo. Kung sinabi ni Bella na itapon, itapon. Huwag mong bigyan ng problema ang asawa ko. Mula ngayon, ang bawat desisyon niya ay utos na dapat mong sundin. Maliwanag ba? Ang salitang asawa ay tila isang laso na pumasok sa aking tenga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala sa kanya na ako pa rin ang legal na asawa, na ang bahay na ito ay itinayo sa pawis at dugo ng aking pamilya. Ngunit bawat salitang nais kong bitawan ay tila bumabara sa aking dibdib. Tumango na lamang ako. Ang aking ulo ay nakayuko. Habang pinapanood ko ang mga tauhan na buhati ng baul patungo sa labas, sa ilalim ng nagbabadyang ulan. Dinala ko ang aking sarili sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Ang dati ay silid para sa mga pansamantalang katulong. Napakaliit nito. Ang amoy ng singaw ng lupa at lumang kahoy ay bumabalot sa bawat sulok. Walang aircon, walang malambot na kutsyon. Ang tanging bintana ay nakaharap sa pader ng kabilang gusali. Naupo ako sa gilid ng maliit na papag. Sa aking panginginig na mga kamay, inilabas ko ang isang maliit na litrato na naisalba ko bago nila kinuha ang baul. Larawan ito ng aking ama, ang lalaking naniwala kay Gonzalo noong wala pa itong kahit isang kusing. Niyakap ko ang litratong iyon ng mahigpit. Ang aking mga luha ay nagsimulang pumatak. Binabasa ang lumang papel. Papa, patawad. Bulong ko sa gitna ng aking hikbi. Patawad dahil naging mahina ako. Patawad dahil hinayaan kong babuyin nila ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang bawat patak ng ulan sa labas na tumatama sa bubong ay tila boses ng aking pagsisisi. Sa loob ng silid na ito, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging bilanggo sa sariling tahanan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bahagi ng aking puso ang unti-unting tumitigas. Ang bawat hapdi, ang bawat insulto ay nagiging pataba sa isang binhi ng puot na hindi ko akalaing kaya kong itanim. Lumipas ang ilang oras. Kailangan kong lumabas para maghanda ng merienda para sa kanila. Habang naglalakad ako patungo sa salas, narinig ko ang malakas na tawanan. Napatigil ako.
Doon, sa gitna ng marangyang sofa na binili ko nung nakaraang Pasko, nakasandal si Bella kay Gonzalo. Ang mga kamay ni Gonzalo ay masuyong humahaplos sa buhok ni Bella. Ngunit hindi ang kanilang paglalambingan ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Ito ay ang bagay na kumikinang sa leeg ni Bella. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis korona, pinalamutian ng maliliit na diamante. Iyon ang pamana ng luwalhati, ang kwintas na ibinigay sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na isuot ko yon kapag naramdaman kong nawawala na ang aking lakas dahil iyon ang simbolo ng aming dangal. Ngayon, ang simbolo ng aking dangal ay suot ng babaeng nagnakaw ng aking buhay. Nakita ko kung paano ito hinawakan ni Gonzalo at hinalikan ng leeg ni Bella habang ang aking kwintas ay nakasabit doon, tila isang tropeyo ng kanilang tagumpay. Ang panginginig ng aking mga kamay ay hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang galit na tila bulkang mayon na handa ng sumabog. Ang aking kwintas, ang huling piraso ng aking pagkatao, ay ginagawa nilang kalaro sa gitna ng kanilang kabit na pag-ibig. Ang ganda nito, Gonzalo, narinig kong sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ng tamis. Sabi mo, saray na lang ito ng bahay na ito, di ba? Oo, Bella, sagot ni Gonzalo. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. At ikaw na ang reyna ko ngayon. Ang lahat ng pag-aari ko ay sayo na rin. Nakahawak ako ng mahigpit sa gilid ng pader. Ang aking mga kuko ay tila ibinabaon ko sa semento. Sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang bumulong sa aking isipan. Hindi lang ang kwintas ang babawiin ko sa inyo. Babawiin ko ang lahat hanggang sa wala nang matira sa inyo, kundi ang alikabok sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit paano ko gagawin yon? Kung sa paningin ng mundo, ako ay isa na lamang katulong na walang boses at walang kapangyarihan. Huwag mong kalilimutan kung kaninong dugo ang nananalaytay sa iyong mga ugat, Katerina. Hindi ka ipinanganak para maging tuntungan ng sapatos ng ibang tao. Ikaw ay anak ni Don Alberto. Ang boses ni Tia Aising ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Nakaupo ako sa sahig ng madilim na bodega. Basang-basa ang aking duster dahil sa pagtatangkang isalba ang ilang piraso ng gamit ni Mama na naiwan sa ulan. Sa harap ko, ang matandang babaeng nagpalaki sa akin ay nakatingin ng may halong habag at higpit. Si Tia Ising ang tanging saksi sa aking pagkabata, ang tanging nakakaalam kung gaano kalaki ang sakripisyong ibinigay ng pamilya ko para lamang maiangat si Gonzalo mula sa putikan. Tia, tignan niyo ako. Bulong ko habang nanginginig ang aking mga balikat. Nasa leeg na ng babaeng iyon ang kwintas ni Mama. Ang bahay na ito na binuo ni Papa para sa akin ay naging palaruan na nila. Wala na akong lakas. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nagiging anino sa sarili kong tahanan. Hinawakan ni Tia Ising ang aking magkabilang balikat. Ang kanyang mga palad ay magaspang, marka ng ilang dekadang paninilbihan ng may katapatan. Ang tigre ay nananatiling tigre kahit pa nakakulong sa hawla, Katerina. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para sumakmal. Nakalimutan mo na ba ang itinago ng iyong ama? Ang tiwalang ibinigay niya sa iyo bago siya pumanaw? Napatigil ako. Ang panginginig ng aking katawan ay napalitan ng isang kakaibang kaba. Tumingin ako sa paligid ng bodega. Ang lugar na ito na puno ng mga lumang kagamitan, alikabok, at mga alaalang tila ibinaon na sa limot. Tumayo ako at lumakad patungo sa pinakasulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sako ng bigas. Doon, sa ilalim ng isang maluwag na tabla ng sahig, ay may nakatagong maliit na bakal na kahon. Inilabas ko ito ng may pag-iingat, tila ba hawak ko ang mismong puso ng aming pamilya.
Sa loob nito ay isang itim na envelope, ang lihim na armas na iniwan ni Papa na akala ko ay hindi ko kailanman kakailanganing buksan. Utang na loob, sambit ko habang hinahaplos ang selyo ng envelope. Iyan ang palaging sinasabi ni Gonzalo noong nagsisimula pa lang siya. Natatanawin niyang malaking utang na loob ang bawat sentimong ibinigay namin. Ngunit ang utang na loob, kapag hinaluan ng kasakiman, ay nagiging isang laso na nakumakain sa dangal ng isang tao. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito, ang mga shares ng kumpanyang ipinangalan kay Gonzalo, at ang lahat ng mga ari-ariang ipinagmamalaki niya ay may isang invisible clause, isang kasunduan na nagsasabing sa sandaling magkaroon ng pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng pamilya, luwalhati, ang lahat ay babalik sa tunay na tagapagmana. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng maliit na bumbilya ng bodega. Sa labas, narinig ko ang malakas na tawa ni Gonzalo at ang malanding boses ni Bella na tinatawag ang pangalan ng aking asawa. Bawat tawa nila ay tila isang paalala na ang oras ng kanilang pagpapakasasa ay bilang na. Biglang nag-vibrate ang aking lumang cellphone sa bulsa ng aking duster. Isang numero na walang pangalan. Sinagot ko ito nang may panginginig sa boses. Madam Katarina. Ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya ay formal at seryoso. Handa na ang lahat ng papeles para sa audit ng kumpanya. Ayon sa iyong instruksyon, sisimulan na namin ang paggalaw sa mga bank accounts sa susunod na linggo. Sigurado na ba kayo rito? Kapag sinimulan natin ito, wala na itong balikan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Tia Ising na dahan-dahang tumango sa akin. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ituloy niyo. Ang aking sagot, maikli ngunit puno ng bigat. Gusto kong maramdaman nila kung paano mawalan ng hangin habang nakatayo sa tuktok ng bundok na hindi naman sa kanila. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa itim na envelope at muling itinaling mabuti ang aking buhok. Ang duster na suot ko ay nananatiling madumi. Ang aking mukha ay wala pa ring ayos. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang arkitekto ng pagbagsak ni Gonzalo ay nagsimula ng gumuhit ng plano. Ganito na lang ba talaga? Isang lihim na laban sa gitna ng kadiliman. Habang dahan-dahan akong lumalabas ng bodega para bumalik sa kusina at magluto ng hapunan para sa kanila, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Kaya ko bang panindigan ang papel na ito hanggang sa huli? Kaya ko bang paglingkuran ang mga taong sumira sa akin habang dahan-dahan kong hinihila ang mitya ng kanilang pagsabog? Napatigil ako sa pintuan ng kusina nang maamoy ko ang masarap na luto ni Bella, ang ulam na paborito ni Gonzalo na dati ay ako ang naghahanda. Ang hapdi ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong pananabik. Isang pananabik na makita ang sandaling ang bawat piraso ng kanilang kaligayahan ay maglalahong parang usok. Pirman mo na ito, Katarina. Huwag mo nang basahin dahil hindi mo naman maiintindihan ang mga legal terms na nakasulat dito. Magtiwala ka na lang sa akin. Para rin ito sa ikabubuti ng lahat. Ang boses ni Gonzalo ay malamig at puno ng pagmamadali. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng lamesa sa kusina kung saan kasalukuyan akong naghihiwa ng mga sangkap para sa hapunan nila. Ang mga papel na yon ay tila mga puting bandila ng pagsuko. Ngunit sa paningin ko, ang mga ito ay mga mitya ng isang paparating na pagsabog. Napatigil ako sa paghihiwa. Ramdam ko ang talim ng kutsilyo sa aking mga daliri. Isang paalala na sa loob ng bahay na ito, ang bawat gamit ay maaaring maging arma. Tumingin ako sa dokumento. Ito ay isang deed of absolute sale para sa isa sa mga lupain na naiwan ng aking ama. Ang lupang kinatatayuan ng paborito kong hardin noong bata pa ako. Gusto niyang ilipat ito sa pangalan ni Bella
bilang regalo para sa anak na dinadala nito. Bakit kailangang pirmahan ito ngayon, Gonzalo? Mahina kong tanong. Hindi ako tumitingin sa kanya. Pinagmamasdan ko ang aking mga kamay. Ang mga kuko na dati ay laging maayos, ngayon ay puno na ng dumi mula sa paglilinis ng bodega at kusina. Dahil kailangan ni Bella ng seguridad, Katarina. Singhal niya, ang kanyang pasensya ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Wala ka ng pakinabang sa lupang yon. Hinahayaan mo lang natubuan ng damo. Mas mabuting mapakinabangan ng mag-ina ko. Humarap sa akin si Bella na noon ay nakasandal sa pintuan ng kusina. May hawak na baso ng gatas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinapanood ang pagpapahirap sa akin ni Gonzalo. Baka naman kailangan mo ng salamin, Katarina? O baka naman nakalimutan mo na kung paano magsulat dahil masyado ka nang naging abala sa pagiging katulong. Isang masakit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bella. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila mga bubog na bumabaon sa aking balat. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, dahan-dahan kong ibinaba ang kutsilyo. Lumapit ako sa lamesa at hinawakan ng bolpen. Ang lamig ng metal ng bolpen ay tila dumaloy sa aking mga ugat. Nagbibigay sa akin ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Sa loob-loob ko, alam ko ang hindi nila alam. Ang dokumentong ito na inihanda ni Gonzalo ay may mga butas na sadyang ipinasok ng aking abogado sa sistema ng kumpanya. Ang bawat pirma na ilalagay ko rito ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi isang hakbang para mas lalong madiin si Gonzalo sa kasong corruption at fraud na kasalukuyan ng binubuo laban sa kanya. Pipirma ako, Gonzalo. Bulong ko. Pero siguraduhin mong kaya mong panindigan ang bawat letra na nakasulat dito. Siguraduhin mong kapag nakuha nyo na ang gusto nyo, magiging masaya kayo. Huwag ka ng maraming salita. Pirma na. Utos ni Gonzalo. Dahan-dahan kong inilapat ang dulo ng bolpen sa papel. Naramdaman ko ang gasgas ng tinta sa puting pahina. Sa bawat kurba ng aking pangalan, tila isinusulat ko rin ang hatol sa lalaking nasa harap ko. Ang bawat tuldok ay tila isang pako sa kabaong ng kanyang karera. Ang sandali, kung saan ang biktima ay nagpapanggap na sumusuko, habang ang maninila ay dahan-dahang naglalakad patungo sa sarili niyang bitag. Hinawakan ko ang papel nang matapos ako. Ramdam ang bigat ng katotohanang nakatago sa likod ng mga salita. Ayan, sabi ko sabay bigay ng papel sa kanya. Sana ay maging sapat na yan para sa kaligayahan nyo. Kinuha ni Gonzalo ang papel ng may kasabikan, tila isang batang nakakuha ng bagong laruan, ni hindi man lang niya napansin ang bahagyang panginginig ng aking mga labi o ang kakaibang kislap sa aking mga mata. Hinalikan niya si Bella sa harap ko, isang eksenang sadyang ginawa para saktan ako. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng isang taong wala na sa mundong ito. Mabuti naman at natauhan ka na, sabi ni Gonzalo bago sila lumabas ng kusina. Ipagpatuloy mo na ang pagluluto. Gusto ni Bella ng sariwang prutas pagkatapos kumain. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa akin. Tiningnan ko ang kutsilyo sa lamesa pagkatapos ay ang aking mga kamay. Ang sakit ng bawat insulto, ang pait ng bawat pagtataksil ay tila unting naglalaho at napapalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Habang hinihiwa ko ang mga prutas para sa kanila, isang kaisipan ang paulit-ulit na bumubulong sa aking pandinig. Sa bawat pirma na kinuha mo sa akin, Gonzalo, binigyan mo ako ng karapatang bawiin ang lahat ng meron ka. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakuha mo ang lupa? Hindi mo alam na ang lupang iyan ang magiging libingan ng lahat ng iyong mga pangarap. Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang maskarang ito? Hanggang kailan ko kayang itago ang lason sa likod ng aking mga ngiti? Napatigil ako
nang marinig ko ang tunog ng sasakyan na pumasok sa aming gate. Isang itim na sedan. Hindi ito sasakyan ni Gonzalo. Isang pamilyar na kaba ang bumalot sa akin. Sino ang darating sa ganitong oras, Papot? Suotin mo ito, Katarina. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga panauhin ko. Gusto kong makita nila na maayos ang trato ko sa'yo kahit na ganito na ang sitwasyon. Inihagis ni Gonzalo sa ibabaw ng aking papag ang isang malinis, ngunit halatang luma ng uniforme ng katulong. Puting apron na may itim na tela. Ang bawat tahi ng damit na yon ay tila isang insulto sa 10 taon na paninilbihan ko sa kanya bilang asawa. Ngayong gabi, magdaraos siya ng isang malaking piging para ipagdiwang ang pagbubuntis ni Bella at nais niyang ako ang magsilbi sa kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong hinawakan ang tela. Malamig ito sa aking balat, kasing lamig ng puso ng lalaking nagbigay nito. Isinuot ko ang uniforme ng walang kibo. Tiningnan ko ang aking sarili sa maliit at may lamat na salamin sa aking silid. Hindi ko na nakita ang Katarina na anak ng isang don. Ang nakita ko ay isang babaeng handang lumusong sa putik para lamang makita ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Paglabas ko sa malawak na salas, ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay humahalimuyak sa hangin. Ang mansyon ay puno ng mga taong dati ay yumuyukod sa akin. Ngunit ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. Naroon sila, humahalakhak kasama si Gonzalo, habang si Bella ay nakasuot ng isang makinang na gown na tila isang reyna. Katarina, pakidala naman ng champagne rito sa mesa ni Mr. Lopez. Utos ni Gonzalo nang may kasamang mapanuyang mamamangiti. Gusto niyang ipakita sa lahat na kontrolado niya ako. Gusto niyang saktan ang aking huling hibla ng dangal. Lumapit ako sa mesa ni Mr. Lopez, ang pinakamalaking investor ng kumpanya at matalik na kaibigan ng aking ama. Sa paglapit ko, ramdam ko ang katahimikan na bumalot sa kanilang grupo. Ang bawat hakbang ko ay tila isang tunog ng kampana sa isang libing. Ito na po ang inyong inumin, mahina kong sabi habang inilalapag ang baso. Sa isang mabilis na pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata ni Mr. Lopez. Nakita ko ang gulat at awa sa kanyang mukha, ngunit mas mabilis pa sa kidlat, binigyan ko siya ng isang makahulugang tingin. Isang tingin na tanging kami lamang ang nakakaunawa. Isang pasimpleng pag-abot ng isang maliit na papel na nakatiklop sa ilalim ng coaster ng kanyang baso. Ang papel na yon ay naglalaman ng mga account numbers na kailangan niyang suriin. Salamat, Katarina. Bulong ni Mr. Lopez, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nagpatuloy ang gabi sa gitna ng ingay at tawanan. Ngunit para sa akin, ang bawat sandali ay tila isang paghihirap na walang katapusan. Kailangan kong manatiling nakatayo ng tuwid habang ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa dating asawa na naging katulong. Katarina, bakit ang tagal ng tiya ako? Isang matinis na boses ang pumutol sa aking pag-iisip. Si Bella. Nakaupo siya sa gitna ng salas, pinalilibutan ng mga kaibigan niyang tila mga linta sa yaman. Nilapitan ko siya dala ang mainit na tsaa. Ngunit sa aking paglapit, tinitigan niya ako ng may matinding galit. Malamig ito. Anong akala mo sa akin, basurahan? Sigaw niya na nakakuha ng atensyon ng lahat. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang isang malakas na tunog ng palad na tumama sa aking pisngi. Napalingon ang aking ulo sa lakas ng sampal. Ang init ng kanyang palad ay gumuhit sa aking balat at ang pait ng kahihiyan ay tila lumason sa aking buong pagkatao. Ang bawat mata sa loob ng mansyon ay nakatitig sa akin. May mga naaawa, may mga natutuwa at may mga nangungutya. Nanatili akong nakatayo. Hindi ako umiyak. Hindi ko hinawakan ang aking pisngi. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo at tiningnan si Bella ng diretso sa mga mata. Sa sandaling iyon, ang aking katahimikan
ay tila isang pader na hindi nila kayang tibagin. Kahit suot ko ang uniforme ng katulong, ang aking presensya ay tila mas matayog pa kaysa sa kanila. Patawad, madam. Ang aking boses ay kalmado. Walang bakas ng panginginig. Hahandaan ko kayo ng bago. Umalis ka sa harap ko. Nakakasuka ang mukha mo. Singal ni Bella, habang si Gonzalo ay nananatiling nakatayo sa malayo. Pinapanood ang bawat sandali nang walang ginagawa para protektahan ako. Habang naglalakad ako pabalik sa kusina, ang bawat hakbang ko ay tila isang pangako sa aking sarili. Ang sampal na yon ay hindi nagpabagsak sa akin. Ito ang nagpatigas sa aking kalooban. Ang bawat pait na ipinalalasap nila sa akin ngayong gabi ay ibabalik ko ng 100 ulit. Nagtago ako sa dilim ng pasilyo at doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Mr. Lopez. Nakuha ko na ang kailangan ko. Ang audit ay magsisimula na bukas ng umaga. Maghanda ka na, Katarina. Ang katapusan nila ay malapit na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang huling hapunan na ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking nakaraan na malapit ko ng ibaon sa limot. Ngunit habang papalapit ang tagumpay, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Kapag gumuho na ang lahat, ano ang matitira sa akin? Magiging sapat ba ang paghihiganti para punan ang butas sa aking puso? Napatigil ako nang marinig ko ang isang pamilyar na yabag sa likuran ko. Isang tao na hindi ko inaasahang makikita sa gabing ito. Ang hapdi sa aking pisngi ay unti-unti nang naglalaho, ngunit ang apoy sa loob ng aking dibdib ay lalo lamang nag-aalab. Sa bawat pagkirot ng aking balat, tila may isang bahagi ng aking lumang pagkatao ang tuluyang namamatay at napapalitan ng isang malamig at matalas na talim. Nasa loob ako ng aking maliit na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang laptop na itinago ko sa ilalim ng aking papag. Ang bawat pagpindot ko sa mga letra ay tila isang pintig ng pusong naghihintay ng katarungan. Hindi alam ni Gonzalo na ang bawat gabi na inaakala niyang natutulog ako sa pagod mula sa paglilinis ay ginugugol ko sa pagmamasid sa pagguho ng kanyang kaharian. Luwalhati Holdings, bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa screen. Ito ang sikretong hindi kailanman nalaman ni Gonzalo. Noong mga panahong sinasabi niya sa aking wala akong alam sa negosyo, palihim kong inilipat ang lahat ng mahahalagang ari-arian ng aking ama sa ilalim ng kumpanyang ito. Ang mansyong tinitirhan namin, ang mga lupain sa probinsya, at maging ang 60% ng shares ng kumpanyang pinapatakbo niya. Lahat iyon ay nakatali sa pangalan ko bilang nag-iisang tagapagmana. Siya ay isang hari sa isang tronong gawa sa papel at ako ang may hawak ng mitya. Madam, handa na ang audit report para sa susunod na buwan. Ang mensahe mula sa aking abogado ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang mga stocks ni Sir Gonzalo ay unti-unti nang bumabagsak dahil sa mga maling desisyon na inihanda natin sa loob ng board. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat pirma na kinuha niya sa akin noong nakaraang linggo, ang mga iyon ay hindi pagbebenta ng lupa, kundi mga dokumento ng pag-amin sa kanyang mga ilegal na transaksyon na siya mismo ang lumagdan ng hindi binabasa dahil sa sobrang kumpiyansa sa sarili. Kinaumagahan, humingi ako ng pahintulot na lumabas para mamalengke. Ngunit sa halip na sa palengke, nagtungo ako sa sementeryo, sa puntod ng aking ama, si Don Alberto. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik, tila ba nakikiramay ang kalikasan sa aking pinagdaraanan. Papa, simula ko habang inilalagay ang isang pumpon ng puting bulaklak sa ibabaw ng kanyang himlayan. Patawad kung hinayaan ko silang tapakan ng ating pangalan. Pero pangako ko sa iyo
Bago matapos ang buwang ito, muli nating mababawi ang lahat. Hindi ko hahayaang maging tuntungan lamang ng mga mapagsamantala ang iyong pinaghirapan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na ihip ng hangin na humahaplos sa aking mukha. Tila ba isang sagot mula sa kabilang buhay? Isang basbas na kailangan ko para ituloy ang laban na ito. Hindi na ako ang Katarina na takot mawalan ng asawa. Ako na ang Katarina na handang bawiin ang kanyang dangal. Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong ako ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit pagpasok ko sa salas, nakita ko si Gonzalo na naglalakad ng pabalik-balik. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng litson at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang mga papeles ay nakakalat sa sahig at ang kanyang cellphone ay paulit-ulit na tumutunog. "Katarina!" Sigaw niya nang makita ako. "Saan ka nanggaling? At ano itong nababalitaan ko? May nawawalang 10 milyong piso sa pondo ng kumpanya at ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa mga account na ikaw ang huling humawak." Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking braso ng napakahigpit, sapat na para mag-iwan ng pasa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na manakit. Tila ba ako ang dahilan ng lahat ng kanyang kamalasan? "Ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw ba ang nagnanakaw sa akin?" Singhal niya. Ang boses niya ay dumagundong sa buong bahay. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Sa loob ko, naramdaman ko ang isang matinding kagalakan. Ang bitag ay nagsimula na. Ang maninila ay nagsisimula na ring makaramdam ng takot. "Paano ko gagawin yon, Gonzalo?" Mahina kong sagot. Ang boses ko ay puno ng pagkukunwari. "Isa lang akong katulong dito, di ba? Sabi mo nga, wala akong alam sa negosyo. Baka naman ang sarili mong mga desisyon ang bumabalik sa'yo." Isang malakas na kalabog ang narinig ko nang itulak niya ako sa pader. "Huwag mo akong pilosopohin. Kapag napatunayan kong may kinalaman ka rito, hindi lang kulungan ang bagsak mo. Sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa akin bago kita tuluyang sirain." Umalis siya ng padabog habang si Bella ay nakatingin sa akin mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Alam niyang kapag bumagsak si Gonzalo, kasama siyang lulubog sa putik. Naiwan akong nakasandal sa pader, humihinga ng malalim. Ang sakit sa aking braso ay walang-wala, kumpara sa tamis ng tagumpay na abot kamay ko na. "Ganito na lang ba, Gonzalo?" Tanong ko sa aking isipan habang pinapanood siyang mawala sa paningin. "Akala mo ba ay madali mo akong mapapabagsak? Hindi mo alam. Ang bawat sigaw mo ay isang hakbang papalapit sa iyong sariling pagkawasak. Ang 10 milyong pondo na sinasabi mo, iyon pa lang ang simula ng singil ko sa 10 taon na naninakaw mo sa akin. Ngunit sa gitna ng aking plano, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Isang tao ang lihim na nakikinig sa aming pag-uusap mula sa dilim. At ang taong ito ang maaaring magpabago sa takbo ng aking paghihiganti." Dito ka nababagay, Katarina. Sa dilim, kasama ng mga alikabok at mga bagay na wala ng halaga. Huwag mong asahang makakalabas ka rito hanggat hindi mo ibinabalik ang ninakaw mo sa akin. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng bodega ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Narinig ko ang pag-ikot ng susi mula sa labas. Isang pamilyar na tunog na nagpahiwatig na ako ay isa na namang bilanggo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang hawlang ginto ng aking kasal. Ito ay isang madilim, masikip at mabahong bodega sa ilalim ng mansyon. Napaupo ako sa malamig at magaspang na semento. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay tila sumasakal sa aking bawat hininga. Walang bintana rito, tanging ang maliit na puwang sa ilalim ng pinto ang nagbibigay ng kakarampot na liwanag mula sa labas. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang pagtakbo ng mga daga sa sulok, isang paalala na ako ay itinapon na
Sa pinakamababang bahagi ng aking sariling tahanan, niyakap ko ang aking mga tuhod. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan, hindi lamang dahil sa lamig ng semento, kundi dahil sa hapdi ng mga kalmot sa aking braso nang pilit akong kaladkarin ni Gonzalo rito. Ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay sumisigaw sa sakit, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling tuyo. Wala na akong luha para sa lalaking iyon. Ang bawat patak ng aking pait ay naging yelo na sa aking puso. Ganito na lang ba talaga, Papa? Bulong ko sa kadiliman. Ang katarungan ba ay kailangang dumaan muna sa ganitong uri ng impyerno? Sa gitna ng aking kawalang pag-asa, narinig ko ang isang mahinang paggasgas sa kabilang panig ng pinto. Isang boses na tila bulong ng isang anghel ang tumawag sa aking pangalan. Katarina, anak, narito ako. Si Tia Ising. Sa maliit na puwang sa ilalim ng pinto, nakita ko ang pagpasok ng isang maliit na balot ng pandesal at isang bote ng tubig. Kumain ka, anak. Huwag mong hayaang manghina ang iyong katawan. Naririnig ko silang nag-aaway sa itaas. Natataranta na si Gonzalo dahil hindi niya maipaliwanag sa mga investors kung nasaan ang pera. Konting tiis na lang, Katarina. Ang liwanag ay malapit na. Hinawakan ko ang malamig na bote ng tubig at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming oras, naramdaman ko ang isang mainit na bugso ng emosyon. Hindi ako nag-iisa. Sa gitna ng aking pagkabilanggo, may isang taong nananatiling tapat. Upang pakalmahin ang aking sarili, sinimulan kong awitin ang isang lumang lulabay na itinuro sa akin ng aking ina noong ako ay bata pa. Ang aking boses ay mahina, tila isang bulong na nakikipaglaban sa katahimikan ng bodega. Ang bawat nota ay tila isang alaala ng panahong ako ay minamahal at pinoprotektahan. Ang awiting ito, ang aking naging sandata, laban sa takot at sa dilim. Isang babaeng nakakulong sa dilim, ngunit ang kaluluwa ay malayang umaawit, ay ang aking naging deklarasyon ng kalayaan. Hindi nila makukulong ang aking isipan. Hindi nila mapapatay ang aking dangal. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang gutom ay nagsimulang gumuhit sa aking sikmura at ang antok ay pilit na humihila sa aking mga talukap. Ngunit bigla, isang kakaibang ingay ang narinig ko mula sa labas ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang tunog ng sasakyan ni Gonzalo. Ito ay ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga pinto ng sasakyan, kasunod ng mga mabibigat na yabag ng mga sapatos sa semento. Narinig ko ang malakas na pagbukas ng main gate at ang mga boses na puno ng awtoridad. Nasaan si Mr. Gonzalo? Kami ay mula sa Audit Commission at may dala kaming search warrant para sa lahat ng mga dokumento ng kumpanyang ito. Napatayo ako mula sa semento. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Narinig ko ang sigaw ni Gonzalo, ang boses niya ay puno ng gulat at takot. Pagkatapos ay ang matinis na tili ni Bella na tila isang hayop na nasasaktan. Ang mga hakbang ay papalapit sa bodega. Narinig ko ang boses ng isang lalaki na pamilyar sa akin. Siyasatin niyo ang bawat sulok ng bahay na ito. Sabi sa impormasyon, may itinatago silang mahalagang testigo rito. Hinawakan ko ang pinto at sinimulan itong kalampungin ng aking mga kamay. Narito ako. Tulungan niyo ako. Narinig ko ang pag-ikot ng susi, ngunit hindi ito ang marahas na pagpihit ni Gonzalo. Ito ay isang maingat at mabilis na pagbubukas. Nang bumukas ang pinto, ang nakakasilaw na liwanag ng pasilyo ay tumama sa aking mga mata. Sa harap ko ay nakatayo ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme at sa likuran nila ay ang aking abogado na may dalang malawak na ngiti. Ngunit hindi ang kanilang pagdating ang nagpatigil sa mundo ko. Ito ay ang boses ni Gonzalo mula sa salas na nagsusumamo at umiiyak. Hindi ko alam
Wala akong kinalaman dyan. Si Katarina. Si Katarina ang may gawa ng lahat ng ito. Tumingin ako sa aking abogado at dahan-dahang lumabas mula sa bodega. Ang aking duster ay punit-punit. Ang aking muka ay puno ng dumi. Ngunit ang aking tayo ay mas matayog pa sa kahit na sinong reyna. Tapos na ang pagtatago, Gonzalo. Bulong ko sa hangin. Ngunit habang papalabas ako, nakita ko ang isang bagay sa kamay ng isa sa mga investigator. Isang folder na kulay pula na hindi kasama sa aking plano. Isang folder na naglalaman ng isang katotohanan tungkol kay Bella na kahit ako ay hindi inaasahan. Isang katotohanan na magpapabago sa kapalaran naming lahat. Ilabas niyo ang babaeng iyan. Siya ang pagnanakaw sa sarili kong kumpanya. Siya ang sumisira sa akin. Ang boses ni Gonzalo ay pumiyok sa tindi ng takot at galit habang itinuturo niya ako sa gitna ng marangyang salas. Nakatayo ako sa bukana ng pasilyo. Ang aking mga paa ay hubad at marumi mula sa semento ng bodega. Ngunit ang aking paningin ay hindi kumukurap. Pinapanood ko ang pagguho ng bawat pader ng kanyang kasinungalingan. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang isang matagumpay na negosyante ay mukha na ngayong isang basang sisiw na pilit kumakapit sa anino. Lumapit sa akin ang pinuno ng audit team, isang lalaking may seryosong mukha at hawak ang isang makapal na asul na folder. Tiningnan niya ako nang may paggalang bago hinarap si Gonzalo. Mr. Gonzalo, batay sa mga dokumentong hawak namin, hindi si Madam Katarina ang nagnanakaw. Ang katotohanan ay wala ka ng kumpanyang pag-aari. Ang bawat sentimong ginastos mo sa nakalipas na 2 taon ay nagmula sa mga accounts na iligal mong kinuha mula sa Luwalhati Holdings. Ano? Hindi totoo yan. Akin ang kumpanyang ito. Sigaw ni Gonzalo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaagaw ang mga papeles. Dahan-dahan akong lumapit sa gitna ng salas. Ang bawat hakbang ko sa malambot na alpombra ay tila isang pagbawi sa bawat sandaling ipinahiya nila ako sa bahay na ito. Huminto ako sa harap ni Bella na noon ay nakatayo sa tabi ni Gonzalo, maputla at nanginginig ang mga labi. Ang kwintas ni Mama ay kislap pa rin sa kanyang leeg. Isang hiyas na hindi kailanman babagay sa isang magnanakaw. Ang turing itinayo mo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo ay gawa lang sa buhangin, Gonzalo. Mahina kong sabi, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng awa. Akala mo ba ay sapat na ang pirma ko sa mga pekeng dokumentong ibinigay mo? Nakalimutan mo yata na bago ka naging CEO. Ako ang arkitekto ng bawat pundasyon ng negosyong ito. Biglang bumaling si Bella kay Gonzalo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at paninisi. Gonzalo, ano ito? Sabi mo sa akin, ligtas ang lahat. Sabi mo, akin na ng lupang pinirmahan niya. Bakit may mga pulis dito? Bakit sinasabi nilang wala tayong pera? Manahimik ka, Bella. Singal ni Gonzalo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng desperasyon. Nakita ko sa sahig ang isang maliit na frame ng litrato na nahulog mula sa lamesa. Dahil sa pagmamadali ng mga investigators, larawan niyon ni Papa. Pinulot ko ito at dahan-dahang pinunasan ng alikabok sa salamin gamit ang dulo ng aking duster. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga taong kinalimutan. Madam Katarina, tawag ng isa sa mga investigator habang hawak ang isang pulang folder. Ang folder na nakita ko kanina. May gusto po kaming ipakita sa inyo. Bahagi ito ng background check na ginawa namin sa mga taong may kinalaman sa kumpanya. Binuksan niya ang folder sa harap ko. Ang aking mga mata ay nanlaki sa aking nabasa. Ito ay isang medical report mula sa isang pribadong klinika sa ibang bansa na may petsang 3 buwan na ang nakalilipas. Tumingin ako kay Bella na ngayon ay pilit na umiiwas sa aking paningin.
Ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa kanyang tiyan, ngunit ang kanyang pagkilos ay tila isang dula-dulaan na malapit nang matapos. Isang malaking kasinungalingan, bulong ko habang nakatingin sa dokumento. Hinarap ko si Gonzalo, na noon ay napaupo na sa sofa, hawak ang kanyang ulo sa matinding stress. Gonzalo, akala mo ba ay nakahanap ka ng bagong simula kay Bella? Akala mo ba ay magkakaroon ka na ng tagapagmana na ipinagkakait mo sa akin sa pamamagitan ng iyong mga salita? Ibinagsak ko ang pulang folder sa ibabaw ng lamesa sa tapat niya. Basahin mo yan. Ang anak na inaakala mong magpapatuloy ng iyong pangalan ay kasing peke ng iyong katapatan. Natahimik ang buong salas. Tanging ang tunog ng paghinga ni Gonzalo ang naririnig habang dahan-dahan niyang binubuksan ang folder. Ang mukha ni Bella ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Ano ito? Tanong ni Gonzalo. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Bella, ano ang ibig sabihin nito? Sabi sa report na ito, hindi ka maaaring magbuntis, nabaog ka na mula pa noong nakaraang taon dahil sa isang operasyon. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang pagtataksil. Ang anak na naging dahilan ng aking pagdurusa, ang anak na ginamit ni Gonzalo para palayasin ako sa aming kwarto, ay isang malaking panlilinlang lamang. Ganito na lang ba talaga, Gonzalo? Tanong ko habang pinapanood ko ang unti-unting pagkawasak ng kanilang ugnayan sa harap ng aking mga mata. Pinagpalit mo ang isang babaeng nag-alay ng buhay sa iyo para sa isang babaeng ginawa kang tanghalan ng kanyang mga kasinungalingan. Tumingin sa akin si Gonzalo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Wala nang puwang para sa patawad. Ngunit habang papalabas ang mga investigator para dalhin ang mga dokumento, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Kung hindi buntis si Bella, nasaan ang malaking pondong kinuha ni Gonzalo para sa pangangalaga ng bata? At sino ang kasabwat ni Bella sa likod ng malaking panlolokong ito? 10 taon. 10 taon ng pagtitiis. 10 taon ng pagpapanggap. At 10 taon ng pag-aalay ng aking buhay sa isang malaking kasinungalingan. Nakatayo ako sa gitna ng salas. Suot pa rin ang maruming apron na tila naging balat ko na sa loob ng bahay na ito. Pinapanood ko ang bawat investigator na naglalakad. Dala-dala ang mga kahon ng dokumento na naglalaman ng bawat dumi at bahid ng pangalan ni Gonzalo. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang aking tingin ay nananatiling nakapako sa 2 taong nasa harap ko. Ang mga taong nagtangkang ibaon ako sa limot. Ang gabi na dapat ay selebrasyon ng kanilang ika-10 taon at ang pagdating ng kanilang anak ay naging isang gabi ng paghuhukom. Ang marangyang dekorasyon, ang mga bulaklak na mamahalin, at ang mga handang pagkain ay tila mga saksi sa isang dula-dulang natapos ng maaga. Katarina, pakiusap. Ayusin natin ito. Ang boses ni Gonzalo ay puno ng panginginig habang gumagapang siya palapit sa akin. Mali lang ang pagkakaunawaan natin. Mahal kita. Alam mo yan? Si Bella, nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng tukso. Pero ikaw ang asawa ko. Ikaw ang reyna ng bahay na ito. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang bawat salita niya ay tila mga lantang dahon na tinatangay ng hangin. Asawa, reyna. Gonzalo, nakalimutan mo na yata ang sinabi mo nung isang linggo, na ako ay isang kasangkapan lang, na ako ay manhid na silya na nakatabi sa sulok. Ngayon, bakit bigla kang nagsumasamo sa isang gamit? Humarap ako sa lahat ng mga panauhing naiwan sa loob ng mansyon. Ang mga taong kanina lang ay nakikikain sa yaman na akala nila ay kay Gonzalo. Dahan-dahan kong kinuha ang taling aking apron. Sa harap ng kanilang mga mata, hinubad ko ang simbolo ng aking pagiging katulong. Sa ilalim ng maruming duster at apron, inilantad ko ang isang eleganteng pulang gown na matagal ko nang inihanda.
Ito ang damit na dapat ay isusuot ko sa aming anibersaryo, ngunit itinago ko para sa gabing ito, ang gabi ng aking muling pagsilang. Ang pula nito ay tila dugo ng aking mga sakripisyo at ang kislap ng tela ay tila mga bituin sa gitna ng aking madilim na nakaraan. Makinig kayong lahat. Ang aking boses ay dumagundong sa buong salas, puno ng awtoridad na matagal kong ikinulong. Si Gonzalo ay hindi ang may-ari ng kumpanyang pinagmamalaki niya. Siya ay isang empleyadong lumampas sa kanyang hangganan. Mula sa sandaling ito, ang bawat ari-arian, ang bawat kusing, at maging ang mansyong ito ay babalik sa tunay na nagmamay-ari. Ang Luwalhati Holdings. At ako ang tumatayong tagapangulo ng board na yon. Narinig ko ang mahinang bulungan ng gulat mula sa mga panauhin. Si Bella ay napaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga kasinungalingan ay isa-isang nahuhubad. Ang kwintas ni Mama na nasa leeg niya ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanya. At ikaw, Bella. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang pendant ng kwintas. Hindi mo kailanman matutumbasan ang halaga ng pagkatao ng aking ina. Ang kwintas na ito ay para sa isang tunay na reyna, hindi para sa isang magnanakaw ng kaligayahan ng iba. Sa isang mabilis na galaw, kinalas ko ang lock ng kwintas mula sa kanyang leeg. Wala siyang nagawa, kundi ang umiyak ng tahimik. Inilagay ko ang kwintas sa aking palad. Ramdam ang init ng ginto na tila nagbibigay sa akin ng lakas. Pulis, pakidala na sila sa labas. Utos ko sa mga awtoridad. Ang bahay na ito ay kailangan ng linisin mula sa mga taong walang utang na loob. Gonzalo, Bella, mayroon kayong 10 minuto para kunin ang mga personal niyong gamit na binili gamit ang sarili niyong pera. Kung mayroon man. Katarina, huwag mong gawin ito. Maawa ka sa bata, sigaw ni Gonzalo habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Anong bata, Gonzalo? Lumingon ako sa kanya ng may malamig na ngiti. Ang batang hindi kailanman nabuo? Ang batang naging dahilan ng pagpapalayas mo sa akin sa sarili nating kwarto? Ang bata na naging sandata niyo para saktan ako? Tapos na ang kwento, Gonzalo. Ang tanging maiiwan sa iyo ngayon ay ang katotohanang ikaw ay wala ng kahit na ano. Habang pinapanood ko silang inilalabas ng mansyon, ang tunog ng kanilang pagmamakaawa ay unti-unting humihina hanggang sa mapalitan ito ng katahimikan ng gabi. Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila hinuhugasan ang bawat bakas ng kanilang pananatili rito. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na salas. Tiningnan ko ang bawat sulok ng mansyong ito na binuo ng aking ama. Sa wakas, ang hangin ay malinis na. Sa wakas, ang bawat pader ay muling humihinga ng dangal. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, nakita ko si Tia Ising na nakatayo sa dulo ng hagdan, may hawak na isang lumang sulat. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot. Katarina! Anak! Tawag niya nang may panginginig sa boses. May isang bagay pa na hindi mo alam tungkol sa iyong ama. Isang lihim na ibinilin niya sa akin na ibigay sa iyo kapag nabawi mo na ang lahat. Isang katotohanang maaaring magpabago sa tingin mo sa lahat ng nangyari. Napatigil ang tibok ng aking puso. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay nakuha ko na ang lahat ng kasagutan. Ngunit sa tingin ni Tia Ising, tila ang laban na ito ay may isa pang kabanata na hindi ko inaasahan. Ano ang nilalaman ng sulat na yon? At bakit ngayon lang ito ibibigay sa akin? Akala ko, kapag nakuha ko na ang hustisya, mawawala na ang bigat sa aking dibdib. Pero bakit tila mas lalong dumidilim ang paligid ngayong ako na lang ang naiwan sa gitna ng mansyong ito? Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana, pinapanood ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng ingay ng pagtataksil at tawanan ng mga mapagsamantala, ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan.
Hawak ko sa aking nanginginig na kamay ang sulat na ibinigay ni Tia Ising, isang lumang papel na may tatak ng selyo ng aking ama, si Don Alberto. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nagdala sa akin pabalik sa panahong buhay pa si Papa, noong ang tanging problema ko lang ay kung anong bulaklak ang itatanim sa hardin. Ngunit sa bawat salitang binabasa ko, ang aking puso ay tila pinipiga ng isang katotohanang mas matindi pa sa pagtataksil ni Gonzalo. Katarina, anak ko, panimula ng sulat. Alam kong darating ang araw na babasahin mo ito sa gitna ng iyong pagtatagumpay. Patawad kung kinailangan kong itago ang lahat. Alam ko ang kataksilan ni Gonzalo bago pa man ako pumanaw. Nakita ko ang kanyang mga lihim na pakikipagtagpo sa ibang babae, hindi lang kay Bella, kundi sa marami pang iba. Napatigil ako sa paghinga. Alam ni Papa? Alam niya pero hinayaan niya akong magpakasal sa lalaking iyon. Hinayaan niya akong magdusa ng 10 taon sa kamay ng isang halimaw. Ang galit at pagkalito ay nagsimulang gumapang sa aking mga ugat. Huwag kang magalit sa akin, anak. Pagpapatuloy ng sulat. Hinayaan ko siyang pumasok sa ating buhay dahil kailangan mong matutunan kung paano lumaban. Ang yaman ay madaling mawala. Ngunit ang tatag ng loob ay isang pamanang walang sinuman ang makakagnakaw. Ang bawat luhang ibinuhos mo, ang bawat hapdi ng kanyang mga salita, ay ang mga apoy na humubog sa iyo upang maging bakal. Ang lahat ng trap na legal na ginamit mo ngayon laban sa kanya, ako ang nagdisenyo niyon kasama ang iyong abogado bago pa ako huling pumikit dahil alam kong ikaw lang ang may sapat na puso para bawin ang lahat ng may dangal. Napaupo ako sa sahig, ang aking gown na pula ay kumalat sa paligid ko tila isang dagat ng dugo. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib habang ang aking mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Ang bawat hapdi, ang bawat sampal ni Bella, at ang bawat insulto ni Gonzalo, lahat iyon ay bahagi ng isang masakit na aral na inihanda ng aking ama para sa aking kaligtasan. Katarina, ang mahinang tawag ni Tia Ising ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Lumapit siya at marahang hinaplos ang aking buhok. Ginawa iyon ng iyong ama dahil ayaw niyang maging mahina ka. Ngayong nabawi mo na ang lahat, ano na ang balak mo? Ang kumpanya ay naghihintay sa iyong pamumuno. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumayo ng may bagong determinasyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang bigat ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Hindi ko itatayo ang aking buhay sa ibabaw ng puot, Tia. Ang mansyong ito, gagawin ko itong isang silungan. Isang foundation para sa mga kababaihang tulad ko na inakalang wala na silang boses. Gagamitin ko ang bawat sentimong ninakaw ni Gonzalo para ibalik ang dangal ng mga taong binaliwala. Lumipas ang ilang araw. Ang bawat gamit ni Gonzalo at Bella ay ipina-auction ko at ang perang nakuha ay idiniretso sa aking foundation. Ang master bedroom na naging saksi ng aking pagdurusa ay ginawa kong isang silidaklatan. Ang bawat sulok ng bahay ay muling pininturahan ng kulay ng pag-asa, puti at ginto. Ngunit sa gitna ng aking paghilom, isang hapon habang inaayos ko ang mga papeles para sa formal na pagbubukas ng foundation, isang tawag mula sa presinto ang nagpabago sa timpla ng aking araw. Madam Katarina, ang boses ng pulis ay puno ng pag-aalangan. May isang insidente sa kulungan. Si Gonzalo, tumakas siya habang inililipat sa ibang pasilidad. At ayon sa aming impormasyon, ang huling taong tinawagan niya ay ang dating kasabwat ni Bella na si Marco, ang lalaking tunay na ama ng sanggol na pinalabas nilang sa kanya. Ramdam ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Ang katahimikang matagal kong pinaghirapan ay muling nanganib. Nasaan sila? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag, ngunit may halong kaba.
Hindi namin alam, madam. Pero mag-iingat kayo. May iniwan siyang mensahe sa pader ng kanyang selda bago siya umalis. Isang pangalan lang ang nakasulat, Katarina. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Tumingin ako sa labas kung saan ang langit ay muling nagdidilim. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay malaya na ako. Ngunit ang anino ng aking nakaraan ay tila hindi pa handang bumitaw. Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa likod ng pintuan ng aking opisina. Isang tunog na hindi dapat naroroon. Isang tunog na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ganito na lang ba talaga? Bulong ko sa aking sarili habang dahan-dahan kong hinahawakan ang isang mabigat na display na gawa sa kristal sa aking lamesa. Kailangan ko bang pumatay ng halimaw, ng paulit-ulit, para lang makuha ang kapayapaang nararapat sa akin? Ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay at isang pamilyar na boses ang narinig ko sa dilim. Isang boses na puno ng lason at desperasyon. Akala mo ba ay ganoon kadaling burahin ang 10 taon nating pagsasama, Katarina? Akala mo ba ay hahayaan lang kitang magpakasaya sa yaman na ako ang nagpalago habang ako ay nabubulok sa rehas? Ang boses na yon ay tila nanggagaling sa pinakamalalim na hukay ng aking mga bangungot. Dahan-dahang lumabas si Gonzalo mula sa likod ng makapal na kurtina ng aking opisina. Hindi na siya ang makinis at mabangong lalaking nakilala ko. Ang kanyang damit ay punit-punit. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at galos. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng baliw na galit. Ang amoy ng pawis, langis at desperasyon ay humahalimuyak sa hangin. Nilalaso ng bago at malinis na enerhiya ng aking silid. Nakahawak ako ng mahigpit sa kristal na display na nasa aking lamesa. Ang lamig nito ay tila lumusot sa aking balat, patungo sa aking puso. Ngunit sa halip na manginig sa takot, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng katatagan. Ang Katarina na nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng nanginginig sa bawat sigaw niya. Ang Katarina na ito ay binuo mula sa mga abo ng kanyang pagtataksil. Wala kang karapatang pumasok dito, Gonzalo. Ang aking boses ay kalmado. Bawat salita ay tila isang patak ng yelo. Ang bahay na ito ay hindi na kailanman magiging sayo. Ang bawat hibla ng kurtina, ang bawat butil ng alikabok dito ay hindi na kumikilala sa iyong pangalan. Huwag mo akong makuha-kuha sa ganyang pananalita. Singhal niya habang humahakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, tila nag-aalangan kung susugurin ako o magmamakaawa. Ibalik mo sa akin ang access sa mga bank accounts. Ibalik mo sa akin ang pirma ko sa kumpanya. Kung hindi, sisiguraduhin kong walang matitira sa atin sa gabing ito. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa. Awa para sa isang lalaking inakalang ang kapangyarihan ay nakukuha sa pamamagitan ng pananakot. Dahan-dahan kong ibinaba ang kristal sa lamesa. Hindi ko ito kailangan bilang armas. Ang aking armas ay ang katotohanang wala na siyang hawak sa akin. Tignan mo ang sarili mo, Gonzalo. Mahina kong sabi habang itinuturo ko ang malaking salamin sa pader. Tignan mo ang halimaw na nilikha ng iyong sariling kasakiman. Akala mo ba ay yaman ang ninakaw mo sa akin? Hindi. Ang ninakaw mo ay ang pagkakataon nating maging isang tunay na pamilya. Pero salamat sa iyo. Dahil sa bawat sakit na ibinigay mo, itinuro mo sa akin kung paano mahalin ang sarili ko nang higit pa sa pagmamahal ko sa iyo. Manahimik ka! Sugod niya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang aking leeg. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, ang pinto ng opisina ay bumukas ng may matinding lakas. Hindi ito tunog ng pagsabog, kundi ang mabilis na pagpasok ng mga tauhan ng seguridad na matagal ko nang inihanda sa paligid ng mansyon. Sa loob ng ilang segundo,
Si Gonzalo ay nakadapa na sa sahig. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa mahal kong alpombra, habang ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa likod. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Gonzalo at ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa magtagpo ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Ito ang huling sandali na makikita mo ako, Gonzalo. Bulong ko. Hindi dahil ikaw ay nasa kulungan, kundi dahil sa puso ko, ikaw ay patay na. Wala nang puwang para sa galit. Wala nang puwang para sa puot. Tanging katahimikan na lamang ang ibinibigay ko sa iyo. Ang naganap ng pilitin niyang tumingala sa akin. Nakita ko ang isang patak ng luha na gumuhit sa dumi ng kanyang mukha. Hindi luhang ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong na-realize na tuluyan na siyang nabura sa mundo, ng taong dati ay tanging nagmamahal sa kanya. Ito ang kanyang pinakamabigat na parusa, ang makita ang aking tagumpay nang wala na siyang anumang bahagi rito. Ilabas niyo na siya, utos ko sa mga guard. Siguraduhin niyong maibabalik siya sa mga awtoridad nang walang anumang galos para maharap niya ang kanyang sentensya ng buo ang isipan. Habang kinakaladkad siya palabas, narinig ko ang kanyang mga huling sigaw na tila mga bulong na lamang ng isang naghihingalong hangin. Pagkaalis nila, ang silid ay muling binalot ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi isang katahimikang nagpapahiwatig ng ganap na paghilom. Naupo ako sa aking upuan. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa lamesa. Naramdaman ko ang isang malakas na bugso ng emosyon, hindi dahil sa takot na naranasan ko kanina, kundi dahil sa wakas, ang bawat kadena ng aking nakaraan ay tuluyan ng naputol. Tapos na, Papa, bulong ko sa hangin, habang nakatingin sa larawan ng aking ama sa aking lamesa. Malaya na ako. Lumapit si Tia Ising at niyakap ako ng mahigpit. Tapos na ang bagyo, Katarina. Ang bukas ay sayo na. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking mga kamay, nakita ko ang isang maliit na bagay sa sahig na nalaglag mula sa bulsa ni Gonzalo bago siya nailabas. Isang lumang laket na may larawan ko noong kami ay bago pa lamang magkasal. Kinuha ko ito at tinitigan. Ganito na lang ba talaga ang katapusan ng lahat? Isang alaala na nasa loob ng isang nakasarang laket? Habang inihahanda ko ang aking sarili para sa formal na pagbubukas ng Luwalhati Foundation sa susunod na araw, isang huling desisyon ang kailangan kong gawin. Isang desisyon na magpapatunay kung tunay na ba akong nakalaya o kung meron pa ring bahagi ng aking puso na nakakadena sa nakaraan. Ano ang gagawin ko sa locket na ito? At paano ko haharapin ang bukas na wala ng anino ng lalaking minahal at sinira ko? Hindi na kailangan ng isang korona para maging isang reyna. Sapat na ang isang pusong marunong bumangon mula sa sarili nitong abo. 5 taon ang mabilis na lumipas mula noong gabing ang bawat pader ng mansyong ito ay nanginig sa tindi ng aking paghuhukom. Ngayon, habang nakatayo ako sa malawak na beranda, hindi na ang amoy ng luma at madilim na lihim ang humahalimuyak sa hangin. Sa halip, ang bango ng mga sariwang bulaklak ng sampagita at ang amoy ng bagong luto na kakanin mula sa kusina ang pumupuno sa aking mga pandama. Ang mansyon ng mga luwalhati ay hindi na isang kulungang ginto. Ito na ngayon ang tahanan ng pag-asa. Isang santuwaryo para sa mga kababaihang tulad ko na minsan nang nawala ng tinig, mga ina na inakalang wala ng bukas at mga batang nangangarap ng isang ligtas na silungan. Sa ibaba, sa malawak na hardin, nakikita ko ang mga bata na nagtatakbuhan. Ang kanilang mga tawanan ay tila isang banal na musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng aking nakaraan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Maayos na ang aking mga kuko, malinis at malambot. Ngunit ang mga maliliit na peklat
Mula sa aking mga sakripisyo ay nananatili pa rin doon. Isang marangal na mapa ng aking paglalakbay. Suot ko sa aking leeg ang pamana ng luwalhati, ang kwintas ni Mama, na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw. Madam Katerina, handa na po ang mga dokumento para sa pagtatapos ng unang batch ng ating livelihood program. Ang boses ni Tia Ising ay puno ng pagmamalaki. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong. Siya na ngayon ang tagapamahala ng aming komunidad, ang kanang kamay na hindi kailanman bumitaw. Salamat, Tia. Nakangiti kong sagot. Susunod na ako. Bago ako bumaba, kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang locket na naiwan ni Gonzalo noong gabing iyon. Matagal ko itong pinag-isipan. Sa loob ng 5 taon, nanatili itong nakatago sa aking luma at madilim na drawer. Tinitigan ko ang larawan namin, 2 taong puno ng pangarap na nauwi sa isang malungkot na trahedya. Nabalitaan ko ang nangyari sa kanila. Si Gonzalo ay nananatili sa likod ng mga rehas, isang anino ng lalaking inakalang pagmamay-ari niya ang mundo. Si Bella naman, ayon sa mga balita, ay namumuhay sa hirap sa isang malayong probinsya. Inabandona ng mga taong inakala niyang kaibigan nang mawala ang yaman na kanyang ninakaw. Wala na akong galit sa kanila. Ang galit ay isang pabigat na hindi ko na kayang dalhin sa aking bagong buhay. Ang patawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Dahan-dahan kong binuksan ang locket at kinuha ang larawan. Sa isang payapang pagkilos, hinayaan ko ang papel na tangayin ng hanging habagat. Pinanood ko itong lumipad ng malayo, paikot-ikot sa hangin, hanggang sa mawala ito sa gitna ng mga puno. Kasabay nito, ang locket ay inilagay ko sa isang kahon na ililibing ko sa ilalim ng punong narra na itinanim ni Papa. Wala akong bagong asawa at hindi ko nararamdaman ang pangangailangang magkaroon nito. Ang aking kilig ay hindi na nagmumula sa mga matatamis na salita ng isang lalaki, kundi sa tagumpay ng bawat babaeng natutulungan ng aking foundation. Ang aking kaligayahan ay ang makitang ang bawat barya ng aking yaman ay nagiging pagkain, edukasyon, at bagong buhay para sa iba. Lumapit sa akin ang isang maliit na batang babae, si Luwalhati, ang batang inampon ko mula sa kalsada na ipinangalan ko sa aming pamilya. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang maliliit na daliri ay tila mga usbong ng pag-asa. Mama, tara na po. Hinihintay na po nila kayo sa baba. Masigla niyang aya. Yumuko ako at hinalikan ng kanyang noo. Tara na, anak. Marami pa tayong gagawing maganda sa mundong ito. Habang naglalakad kami pababa ng hagdan, naramdaman ko ang presensya ng aking ama sa bawat sulok ng mansyon. Alam kong nakangiti siya. Ang pangarap niya ay hindi lang basta mabawi ko ang yaman, kundi ang mahanap ko ang aking sariling liwanag. Ganito na lang ba ang katapusan? Hindi. Ito ang aking simula. Isang simula na hindi na kailanman mababahiran ng pagtataksil. Ang bawat gabi ng ulan ay natapos na at ang bahaghari ay nananatiling nakapinta sa aking langit. Ako si Katerina. Minsan ay naging katulong sa sariling tahanan, ngunit ngayon ay arkitekto ng sariling kapalaran. At sa bawat tibok ng aking puso, ang tanging maririnig ay ang awit ng kalayaan.